So, Uy, putik. So, hi guys! Nandito nga pala tayo ulit sa Herbs Tech Club. Part number 4 na tayo ng ating side project. So, ang gagawin natin ngayon for today's video mga kaibigan is gagawa tayo ng imaging system. So, gagawa tayo step by step paano mag-install or paano mag-process itong system na to. So, open source siya. So, kung may idea na kayo dito, ito nga pala yung FOG project. So, good morning guys. Ang purpose na itong pag-project na to, yung gagawin natin dito sa video na to, is isa siyang imaging system. And then, yung imaging system na yun, for example, meron tayong bumili yung company or yung school ng 10 or 20 or mahigit pang units. So, gagawin natin doon, kukunin yung isang unit, i-image natin yon. Before i-image yon, kailangan i-install natin yung mga applications na kailangan doon sa laptop or desktop na yon. Para kapag ilo-load na lang natin, i-deploy natin doon sa mga natitirang mga kailangan i-set up dun sa laptop na binili. I mean, hindi mo na kailangan pang i-update isa-isa yung mga laptops. Isahang deployment na lang. So, ito yung topology or architecture na simple setup natin. So, ngayon, ito yung mga tools na kailangan natin. VMware Workstation, pfSense, ito choice ko lang naman to. Depende yan kung dun sa firewall nyo na kung meron siyang netboot na feature. And then, ang gagamitin natin na Linux operating system is Ubuntu server na dyan natin i-install yung FOG project. Pero marami pang pwedeng gamitin na operating system na kung saan natin ilo-load si FOG project. Pero ito kasi yung napili ko, si Ubuntu server. So ngayon, ito yung topology, yung architecture ng isi-set up natin ngayon. Pero naka VMware lang tayo, naka hypervisor lang na setup dahil wala kasi ako mga physical server dito sa bahay. So ngayon, pfSense na meron tayong netboot, dyan yung DHCP server natin. And then Ubuntu server na dyan naka-install yung FOG project. And then, for example, ito yung nabili nating desktop na same model. So, i-install natin yung mga applications na kailangan dito. And then, i-deploy na natin siya dito sa mga na kailangan i-deploy, yung mga hindi pa na-update na laptop or desktop. So, tara, simulan na natin ang pag-i-install. So guys, na-install na natin yung Ubuntu server natin. So ngayon, pumunta ka dito sa page ni FOG project sa download. So ito, gagawin natin yung command na to. Para dito, kailangan natin muna mag-connect sa SSH. Kunin lang natin yung IP address na ito. So type lang natin IP addr show. So ang IP address niya, so take note guys kailangan naka-static to. So ngayon, 100.1. So ayan. So na-download na natin. Check natin kung na-transfer na. So gumamit nga pala ako dito ng WinSCP. So remove na. Then gawin natin ay copy natin to. Or paste yun ls. So na natin siya, na-extract na natin. So papasok tayo dito, kopyahin muna natin to. Natin ay cd bin, ayan, ls. So ito na tayo, copy paste natin to. Yan. So dahil naka Ubuntu tayo to, what type of installation you like to do? Normal lang tayo, normal. Would you like to change the default network interface for? If you are not sure, select no. Would you like to set up a router address for DHCP server? Ano? Would you like to DHCP handle DNS? Natin no. Would you like to use the FOG server for DHCP service? No. This version of FOG has
You like to install additional language. Syempre, no mo na lang. Using encrypted connection is no na lang din. No, would you like to change? Generate for your fog. Want we set up local host on your server? No na lang din natin. Are you okay with sending information? Syempre, no. Are you sure you wish to continue? So, yan. 101 na. Click yes. Why? So, yan. Na-installed na pero kailangan natin accessin tong site na to. So, gawin natin ay type natin. Yan. Tapos install. Click here. And then, balik tayo dito. Enter. Wait natin. Until matapos yan. Yan. Tapos na. So, ang password ay fog and then password. Pwede naman natin ito ma-change. Open tayo ng browser. Accessin natin yung pfSense. Tapos ngayon, pupunta tayo sa DHCP server and then i-enable tong netboot. So, meron kasi akong existing. So, 101 yung ano natin. 101 yung IP ng server natin. Default BIOS file name niya ay... So, yun pala. Nagkamali pala akong mga kaibigan. So, dapat is ito ay may D. UNDI only.kpxe. So, save na natin. Apply changes. So, yun nga no guys. Nakalimutan ko nga pala i-unmute yung sa microphone ko. So, walang recording yan. So, ngayon, yan yung dashboard niya. Pag nag-login na kayo sa Pag-project. After nyan, so click lang natin tong image. Mag-create muna tayo ng image. So, tinype ko dyan Windows 10 underscore x64 underscore 22h2. So, screenshot nyo na lang kung masyadong mabilis. Tapos, add nyo na. After nyan, itest na natin yung VMware kung magko-connect dun sa Pag-project. So, dapat mag-show yan. Magkikita na natin yung boot ni Pag-project. Tapos, i-register na natin yung unit or desktop or laptop na need natin i-createan ng image. Basta naka-install na dapat yung mga applications na kailangan doon. So, dito sa ginagawa ko, nilagay ko yung host name for this computer. Nilagay ko yung brand name pati model ng laptop or desktop. Sample lang naman yan. So, follow nyo lang yung instruction dyan. So, nilagay ko yung administrator na profile and then so, hindi naman kailangan i-deploy. Nino ko lang. So, yan. After nyan, kailangan i-turn off muna natin yung VM or yung physical laptop or desktop na tapos natin i-create ng image. So, after nito, turn off lang natin. And then, yan. Mag-show na kagad yung kinreate nating ni-register nating na account. So, kinilik ko yung capture para kapag nagbukas ulit yung unit, laptop, or desktop, automatic i-image niya na. I-image niya na yung unit. So, medyo matagal lang yung process nito dahil depende yon sa size nung file, ng OS. So, yan, 13.7. Yan yung nakuha niyang image. Image size. So, wait lang natin yan. So, pinas forward ko na para mabilis. So, after nyan, matatapos yung task. So, yan, okay na siya. Yan. So, naka-stop na yung task niya for the capture ng data ng image. So, ngayon, ang next nating gagawin is, ayan, papakita ko sa inyo kung saan yung size ng image.
So yan, 13.36. So yan na yung image natin. So pwede na natin siyang i-deploy sa another PC. So for example, gagawa tayo ngayon ng isa pang virtual machine for the test ng deployment. So create tayo ng bago. So babaan natin ng 30. I think 60 gig na storage. So nung unang inano natin, kinereatan ng image is 30 gig yung size. So yan, configure lang natin, lagay lang natin sa tamang interface. So yan, i-turn on na natin. Wait lang, i-edit ko muna dun sa settings na kailangan. So BIOS natin. So chinek ko lang muna yung isang yung PC na ginamit ko. So after nyan, i-shutdown ko muna yung ni-register natin na account. So set lang muna natin, i-netboot natin. Inactivate ko muna yung first option is netboot. After neto, i-save. Yan, click yung deploy. After ng deploy, type lang natin yung username pati yung password natin. So yan na, nakikita nyo na yung win10_x64. So enter lang natin siya. So automatic na to mag-i-install. So automatic na siya mag-i-install. So wait lang natin, medyo depende yan sa size na ginawa nyo ng image. So maliit lang naman siya yung deployment nito. Kailangan naka 1 GB yung interface ng switch na gagamitin nyo. Naka gigabit switch. So yan, turn off natin to or i-boot natin from this. So depende, minsan nagaganyan lang yan, nagre-recovery. I-restart lang natin yung physical PC, laptop or BM. So ito, power off ko lang siya, tas i-run ko lang siya uli. So naglo-load pa lang siya. So yan, nag-open na. So power on natin. So before natin i-power on yung physical server, kailangan i-ano muna natin siya. Set na muna natin yung netboot. Ilipat muna natin yung boot option sa hardware. Hard drive pala. Sa hard drive. So save lang natin and then yan, maglo-load na yan. So kapag halimbawa 10 yung units na gagawin natin, sabay-sabay i-deploy nyo na. So automatic pag nag-boot up na yon, yan. Magbo-boot up na yan siya. Tsaka doon nyo lang siya iset yung host name nung laptop or desktop. So kung ano yung dinownload, yung install nating applications, nandiyan dyan na kagad. So hindi na tayo mahihirapan yung iisa-isahin pa natin i-install. So mababawasan yung load natin. So yan, tingnan natin yung mga naka-install. So yun yung in-install ko yung install ko. So tingnan natin yung size, 'di ba 60. 60 kasi yung naset natin ngayon dun sa deployment, pero yung ginawa kong image na OS kanina is 30 gig yung capacity ng storage. So kinuha niya is yung 13 gig.
So yun nga no mga kaibigan, doon natatapos ang ating side project na vlog number 4 na regarding kay Fog Project. So magagamit nyo to for the mass deployment pag marami kayong desktop and laptop na kinukonfigure. So hindi na dadami yung load natin, so mas mapapabilis yung trabaho natin. So thank you nga pala sa inyong panonood, at sa mga gustong magpa-consult or humingi ng training about dito, PM lang kayo sa aking Facebook page, at maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next tutorial vlog. Peace!